Nakatulog ka na ba? Medyo nakakatulog For ba? today, no. Pero before I came here yesterday, medyo meron naman. Siguro mga about 3 hours. So, after 3 days, 3 hours sleep. Night shift ka nga, I heard. May mga kapatid ka na rin na nasa loob? Yeah, I think dun sa isang room, sila Sunny. Kasi si Sunny, the one who missed the mass. So medyo kasi like tired na, stressed out na eh. So pinagpahinga namin. So I think he's still resting there. Ate Kit went to sleep, pero I'm not sure kung dyan. Donna is all left. Kuya Rolly sleeping there. Meron pa ibang tulog eh. Edwin yata and Nga bumabawi, no? Anyway, Ronnie, sa lahat ng mga taong pumunta, no, napakarami, nag-aalay ng kanilang pagpupugay sa iyong ama. Ano sa tingin mo yung nakaantig sa puso niyong magkakapatid sa lahat ng mga sinabi nila? Nako, mahirap mag-isa-isa eh. I can't even like say one thing. I can only say what comes out of my mind when you ask me stuff like that. But I couldn't really say that's the one thing that parang separates from the rest. Pero ano yung lumulutang na sinasabi lagi ng tao about your dad? Basically, how ang pinaka nakaka-touch is how my dad was a part of their lives or how my dad helped them. It wasn't really how he performed kasi for me, it's a given. But that's why he's successful. Kahit it's flattering, nakakataba ng puso, mas nagugustuhan ko yung hindi ko alam eh. Things I don't know about my dad na nangyari. Like, there was one many report na may tinutulungan siya sa isang barangay or parokya or something na parang lumapit lang humingi ng tulong. Tapos tinulungan niya regularly. I think weekly pinapadala niya ng pera until namatay kasi may sakit. So, maski yun, hindi na makakasalitain to thank him. Pero the whole barangay or that whole area knew the story. They were the ones telling and praying for my dad. So that was touching. Then I got another one naman, sinare sa akin na isang sa Facebook lang, isang Facebook friend na galing from they made this poster or parang JPEG na ang gumawa mga mentally disabled and sick. Nakalagay talaga. Na-touch ako. Sinare ko nga yung picture. Ikaw din ba? Are you thinking of putting a tattoo on your... Yeah, seriously thinking about it. But, yun na, thinking pa lang. Kasi nangyari, basta nung naglalagayan na, I wanted na rin eh. Kaso naunahan ako ni Vandal. Yun nilagay na, yun yung gusto ko talaga ilagay. So, parang ayoko naman ng pare-pareho. And then, Gio and I were talking about it. Kasi, quiz, ginagano na ni Gio. Lagay tayo, sabi ko, yeah, pwede din, okay lang. I mean, it's nice to see him every day. Ganun, so, it's a good idea. And then, I was talking to Epi. Sabi ni Epi, gusto niya. Pero nag-iisip pa din siya ng new picture or something. Eh, sabi ko, ako alam ko na. Sabi niya, sinabi ko. And then sabi niya, ako din, tayong dalawa, gawa ganun sa akin. So, we'll see. So, kung may permanente man sa balat mo, yung mukha ni Daddy. Yeah. Alright. But we won't tell the picture yet kasi Yes. baka may magagayahan na naman eh. Maunahan ulit kami. May schedule na ba ang libing for Sunday? Meron na bang... Alam ko lang hapon. Okay. So far, I think parang they're making adjustments kasi parang kung ano yung pwedeng masingit. Everybody's asking for maski mass eh. May pending pang like 2 or 3 masses na ino-offer sa amin, hindi naman namin pero wala naman paglalagyan. So, magsusorry na ako ngayon dun pag hindi kayo nasama. Ronnie, again, maraming salamat sa inyong pamilya sa pagtanggap din sa media at sa pagbahagi ng ama nyo sa amin. Thank you very much. Thank you then, thank you. Actually, daddy ko nagsabi nun na wag daw namin ipagkait. So, we're here for the nation as well. Thank you very much. And we hope you get some rest. Yeah, okay. Alright, mga kapuso, nakasama po natin si Ronnie Quezon, isa sa mga anak ng Hari ng Komedya. Back to you guys. Maraming salamat, Rhea Santos. Ayan. Alamin naman po natin, ito na ang pinakauling ulat ng panahon naman mula sa GMA Weather kasama ating resident meteorologist na si Nathaniel Cruz. Bang Tani, kamusta po ang lagay ng panahon? Good morning mga kapuso. Igan, thank you. Sa mga maagang aalis ng bahay at aabutin ng gabi sa labas, siguraduhin pong may baon kayong panangga sa ulan. May bahagya pa rin po kasing pag-iral ng hanging habagat o southwest monsoon dito sa may northern at central Luzon, habang patuloy naman ang pag-iral ng intertropical convergence zone sa Mindanao. Unahin na po natin ang panahon dito sa Metro Manila dahil sa umaga, mababa po ang tsansa ng pag-ulan. At hanggang sa tanghalian po yan, mababa. Pero ito pong init factor ang ating tingnan at kung mapapansin ninyo,
Mataas po ang temperaturang ating mararamdaman, lalo na sa tanghali, aabot ng 37 degrees Celsius. Para na po kayong sinisinat niyan. At sa gabi naman, mataas na po ang tsansa ng pag-ulan, kaya posibleng maibsan ang init na yan. At dahil sakop ng Metro Manila, ganito rin po ang inaasahan nating panahon sa Taguig. At sa mga tutungo nga po riyan ngayong araw para sa public viewing sa mga labi ng Comedy King na si Dolphy, magdala po tayo ng pamaypay, tubig at pamunas ng pawis. Yun po ang kailangan nyo laban sa maalinsang panahon, lalo pat inaasahan ang mahabang pila. Magdala na rin po ng payong panangga sa sikat ng araw at sa mataas na posibilidad naman ng pagulan sa gabi. Ngayong weekend dito sa Metro Manila, kabilang na nga po ang Taguig, may inaasahan tayong mga pagulan dyan sa araw ng Sabado. At sa mga nagbabalak naman na sa huling araw ng burol ni Dolphy, pumunta po, huwag pong kalimutan ang inyong payong. At may kagandahan naman sa araw ng Linggo. At para po doon sa mga nagbabalak makipaglibing, magdala pa rin po tayo ng payong para naman sa posibleng pag-ulan. At sa iba pang lugar at lalawigan dito sa Luzon, asahan po natin ang maaliwalas na panahon, lalong-lalo na po dito sa may Southern Luzon. Pero dito sa Northern at Central Luzon, asahan po natin ang mga pag-ulan. At magiging malamig po dyan sa Baguio, aabutin ng 24 degrees Celsius ang temperatura. At sa Kabisayan naman po, magkakaroon din ng pulupulong dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. At dyan naman po sa Mindanao, dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, ay mayroong kalat-kalat na mga dagliang pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Makikita nyo lalong-lalo na dito sa may Kanluran at Timog Mindanao. Dito po sa Metro Manila, sumikat ang araw kani-kanina lamang 5:34 ng umaga at lulubog naman mamayang hapon 6:29. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Madhani. Mga igan, manatili po kayo nakatutok para sa patuloy na pamaalam sa bayan ng Pilipino sa King of Comedy na si Dolphy at sa iba pang mga balita. Magbabalik po unang hirit.